Ay, naku naman. Ay, naku naman. Ay, naku naman. Oh, oh my God! Nakiss mo si Kuya Richard. One more kiss, kiss, kiss. Kiss na. Kiss. Nagulat ako. Oh my gosh, nagulat ako. Hindi yan nakikiss kung kanino. Oh, bye-bye, Uni. Bye. Bye. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like Unang sweldo ko sa EB, sapatos. Kasi alam ko, ano yun eh, kasagsagan ng Aldab yun eh, pa-start yung Aldab. So, kailangan natin ng medyo ayus-ayusin yung mga damit natin. Lumapit po kasi sa akin yung EP ng show. Tapos sabi niya, Alden, medyo marami na kasing nagtatanong. Tsaka nakakita na parang paulit-ulit daw yung sapatos mo. So, baka pwede namang mag-invest ka sa sapatos. Sabi ko, ay okay po. Kasi ako naman talaga, hindi ko masyadong binibigyan pansin yung fashion ko. Especially yung sapatos kasi mahilig talaga ako mag-ulit eh. Kaya hanggang ngayon, yung sapatos ko puro puti. Kaya hindi nyo mapapansin na bago siya kasi magkakamukha sila. Tsaka pabango. Ang baho ko daw. Hindi, joke lang. Hindi, syempre, di ba, nung nag-start ako sa Eat Bulaga, syempre, lumalapit tayo sa mga tao. So, kailangan mag-invest din tayo sa pabango. Good evening, everybody. Yan. Shoutout sa 89 viewers, 779, 1342, 1623. Gusto ko lang po magpasalamat sa lahat ng bumate. Hello Kath Den fans! Ayan, napanood niyo po na parehong dog lovers, sina Ma'am Kath at Alden Richards, mga kasombreros. At saka yung kumbaga pa todo hataw ni Ma'am Catherine sa kanyang sayaw, mga kasombreros. At saka yung unang sahod ni Sir Alden sa kanyang kumbaga pa first salary, unang sahod, first salary. Pero din yan, mga kasombreros. Tapos ito yung pag-uusapan natin ngayon, yung kumbaga pa todo kilig at saka may kumbaga pa nagpatag dito, nagpahabol ng kilig itong press natin, si Ma'am Ann, no? Kung sino man si Ma'am Ann ay we appreciate you and thank you po. Thank you so much. Parang hindi lang sa on kami na love goodbye. Parang off kami. Naku po! Si Michelle. Pero pag mag-update na lang po ako. Pag Tapos yung press con ni Sir Alden, tsaka nagpahabol pa ng tanong ay baka lang naman makasegue mga kasombreros, pero hindi eh. Talagang si Sir Alden ay meron siyang proper timing, tamang oras na kailan niya sasabihin, kailan niya i-spill yung tea, kailan niya ibubulgar, at saka kailan na yung tamang panahon para isa publiko yung kanilang relationship ni Ma'am Catherine. And that is actually true. At saka napakaganda po nun, mga sombreros. Kung kaya sabi natin na sina Ma'am Kath at Sir Alden ay tamang example. Sa mga good examples, mga kasombreros, ng may proper timing ang bawat isa, ang bawat panahon, ang bawat season, ang bawat bagay na kumaga pag desisyon mo na ganito, desisyon niya. So buo ang loob, kumaga buo ang kanyang desisyon, mga kasombreros. Hindi yung pabugso-bugso, no? Yung mga kabataan ngayon wala pang mga trabaho. Thank you, Sir Alden, you reminded us that ang tamang desisyon ay nasa tamang pagpaplano at tamang panahon. So yun lamang po ang ating tula sa vlog na ito, ay pinamagatan nating unan. Expected nating mga unan ay malambot, hagabol at mabango. Ngunit ang tanong ni kasombrero, ganun ba ang kalagayan ngayon ng mga unan ninyo? Minsan naisip kong puso ni tatay at nanay, anak at asawa ay gaya na lang ng saunan na malambot, hindi matigas, mapagbigay at hindi madamot. Imaginin mo kung malambot ang puso ni nanay, sa disiplina, never kanyang pagbubuhatan ng kamay. Dahil mahal ka ng tatay mong may malambot na puso, kayo ay mamahalin pagpapalaki sa mga anak from panganay to bunso. Ay tiyak na puno ng pagmamahal na radikal, hindi lang puro batas militar.
at kamay na bakal ang mangingiral. Unan, bao. At para sa ating Word of God mga sombreros ay basahin po natin ang James 4 verse 14. Napakaganda po nito mga sombreros. Sabi dito, whereas you do not know what will happen tomorrow. Tama. For what is your life? It is even a vapor that appears for a little time and then vanishes away. Ito mga sombreros, ang title po ng ating pag-uusapan ay Seeing Life from God's View. Yung picture, pag iba-ibang anggulo natin siya titingnan mga sombreros, nag-iiba rin yung ating interpretation. Or nag-iiba yung, kumbaga pa, yung physical na paningin natin, nag-iiba rin po, di ba? So yung box, yung may 4 or 8 angle mga sombreros, may 8 sides. So up, down, side, right side, left, tapos back, front. Nag-iiba yung ating kumbaga pa paningin, lalong-lalo na kapag may iba-ibang pictures ang side ng square na yon. Kung ano mang shape mga kasombreros ang meron tayo. So ang ating goal dito ay kailangan tingnan natin yung buhay the way God sees our life. Kasi nag-iiba yung ano natin kumbaga pa nag-iiba yung ating perspective, nag-iiba yung ating approach or ang ating ugali towards sa life kapag iba yung tingin natin kumpara sa paningin ng Diyos. Sabi dito, how you define life determines your destiny. Your perspective will influence you or how you invest your time, your money, use your talents, and value your relationships. Kung kaya mga sombreros, kung ang pagtingin mo, okay, ang paningin mo sa buhay ay parang kumbaga pa Ferris wheel, no? Ang buhay daw isang parang carousel, parang isang gulong, parang isang ganun, may mga taong para isang sugal, parang isang hinahambing nila yung buhay sa gantong mga bagay at gantong mga pangyayari mga sombreros. Sabi nila, sometimes you go up, sometimes you go down. Parang ang isang buhay daw isang 10-speed bicycle, no? Yung iba, ang buhay daw ay parang cards, may iba-ibang mga iba-ibang nakalagay doon mga kasombreros, may malungkot, may masaya, may love life, no? So, yung itong life metaphors na ito mga kasombreros, they will affect our behavior. Kumbaga pa yung ating dreams, ang ating mga, kung paano natin gamitin ang ating oras, paano natin gamitin ang ating pera, ang ating mga value sa ating mga talento, yung value sa ating mga relationships, magbabago yun mga kasombreros because ganun yung paningin mo sa buhay. Imagine natin, yung isang content creator, kapag magaling siya sa drawing, sasabihin niyan, life is a drawing. Okay? Kasi nakakaguhit siya, no? Kapag ang content creator, pag taong magaling sa math, ay sasabihin niyan, ang buhay ay isang parang solving problem or parang problem and then may solution. Ganon mga sombreros. So ang tao, kapag for example, ay ang pananaw niya sa isang buhay ay kumbaga, nagsusugal siya, sasabihin niyan, ang buhay ay parang isang sugal. Okay? Pag ibang mga tao parang gulong, no, parang minsan nasa ibaba, minsan nasa itaas, no. Those are just metaphors mga sombreros, pero mas malala ito kapag sasabihin natin na sugal lang isang buhay. Pero sa Biblia mga sombreros, kung nagbabasa po tayo, isa sa mga sinasabi ng Biblia po mga sombreros is life on earth is a test. This life metaphor is seen in stories throughout the Bible. God continually tests people's character, faith, obedience, love, integrity, and loyalty. Lahat ng ito mga sombreros, no, maging maganda or mabuting katangian sa atin mga sombreros ay tinetest ng Panginoon. Words like trials, no, temptations, refining, and testing occur more than 200 times in the Bible. So grabe. At para maniwala kayo mga sombreros na ang buhay natin dito sa mundo ay isang test, yung mga tao at great men in the Bible, simula kay Adan, kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, kay
David, kay Solomon, kay Ruth, kay Esther, kay Daniel, kay Joseph, no, kay Job or kay Job, mga kasombreros, ang mga apostles, no, nagdanas din ng matinding test, si John, Peter, Matthew, James, Paul, lahat mga kasombreros, Timothy, and the greatest of them all is Jesus Christ. Di ba? Grabing test ang dinanas ni Jesus Christ. Kung kaya kailangan isipin natin na kailangan malampasan natin yung mga test na to sa tulong ng Espiritu ng Diyos and Jesus Christ Himself, mga kasombreros. At ang last, mga kasombreros, ay ang buhay dito sa mundo ay trust. Lahat ay ipinagkatiwala lamang sa atin, mga kasombreros. Ito yung second biblical metaphor sa buhay natin na yung ating energy, ang ating intelligence, ang mga opportunities, ang mga relationships na meron tayo, ang mga resources, ay lahat po ay gifts at saka regalo, mga kasombreros, na in-entrust sa atin or pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, mga kasombreros. He entrusted them to our care and management. So we are, kumaga pa, stewards ng kung ano man ang binigay sa atin ng Diyos, mga kasombreros. And yung concept ng stewardship, mga kasombreros, ay nagsisimula sa pagre-recognize na ang Diyos ang owner, siya ang may-ari, mga kasombreros, ng everything, no, ng meron tayo, maging tao, yung anak natin, yung magulang natin, in-entrust lang din yan sa atin ng Panginoon. And the Bible says na the world and all that is in it belong to the Lord. The earth and all who live on it are His. So lahat yan, mga kasombreros, lahat ng meron tayo. That is why ang buhay dito sa mundo ay trust. Di ba pag kunwari nabasag yung trust natin sa isang tao, hindi natin siya mapagkatiwalaan, mahirap maibalik, mga kasombreros, ang trust. So, kaya big word, sabi ni Ma'am Sara nga, ay big word po ang word na trust, mga kasombreros. Wala naman talaga tayong atin eh. Wala tayong, kumaga pa, yung stay natin dito sa mundo, yung kahit na binili natin yung lupa, binili natin yung properties, yung bahay, yung kotse, lahat yan iiwan natin. After all, pinahiram lang. Kumaga pa, loan lang natin lahat to sa Panginoon, mga kasombreros, kasi iiwan din natin. Imaginein mo, kapag nanganak tayo, yung susunod na henerasyon, anak natin, tapos yung apo, tapos yung susunod na henerasyon, and then after 4th, 5th generation, kumaga pa, memory na lang tayo. Memory na lang ang lahat, mga kasombreros. That is why isipin natin na ang buhay natin dito sa mundo is in-entrust lang lahat, and wala tayong kumaga pa karapatang magmayabang, karapatang kumaga pa maging hambog, maging prideful, at saka maging madamot, ganun, mga kasombreros, no? Kailangan i-possess natin yung mga magandang ugali at saka mabubuting ugali, mga kasombreros, because everyone has just been entrusted to us sa atin ng Panginoon. Yun lamang po, no? Maraming salamat po sa tumututok pa rin sa hanggang sa puntong ito, because the most important ingredient of our vlog is the Word of God. Pagpalain po kayo, mga kasombreros, ang inyong buong tahanan, ang inyong kaisipan, ang inyong puso at damdamin, mga kasombreros, ang ating mga anak, ang ating magulang, ang ating kapatid, ang ating buong pamilya will be blessed by faith, hope, and love. But the greatest of these is love, mga kasombreros, in the mighty name of Jesus. See you sa next segment, and paalam po. Bye-bye!